ang bilang ng mga miyembro ng Royal Security Force o RSF ng Sultanato ng Sulu sa Sabah. Ayon yan sa Police Commissioner ng Sabah mismo. Samantala, muli naman daw nakausap ng kanyang mga kaanak si Raja Muda Agbimuddin Kiram. May report si JP Soriano. Patuloy pa rin tinutugis ang hindi na raw aabot sa 50 miyembro ng Royal Security Force o RSF ng Sultanato ng Sulu. Nagkahati-hati pa nga raw sila ayon sa Police Commissioner ng Sabah. Gayunman, kapansin-pansing patuloy pa rin ang pagdating sa Felda sa habat ng mga karagdagang puwersa ng Malaysia. Ayon sa ilang Malaysian photojournalist, hindi raw bababa sa 15 tangke ang nakita nila bandang alas 6 ng umaga. Muli naman daw na kontak si Raja Muda Agbimuddin Kiram bandang alas 10 kagabi ayon sa tagapagsalita ng Sultanato. Ayon pa sa mga Kiram, nananatili ang idineklara nilang unilateral ceasefire na sinamantala umano ng Malaysia. Bagay na ikinairita naman ng Sabah Police Commissioner. No, there was no ceasefire. In fact, when he mentioned that earlier, our security forces were shot. After he announced it, there was supposed to be a ceasefire. So he doesn't honor his word. That's why I said from day one, we don't believe Jamul Kiram. Sa Pilipinas, bumiyahe patungong Tawi-Tawi ang hindi bababa sa 10 pamilya mula sa Zamboanga. Nagbabaka sakali silang kasama sa mga bumalik sa bansa ang mga kaanak na naipit sa gulo sa Sabah. Kwento ng ilan sa kanila, mahigpit daw ang Malaysian security lalo na sa mga Pilipino. Pinahinto na rin sila sa trabaho, ginupit pa ang kanilang identification card. At kapag wala ka nito, ituturing ka na raw na illegal na residente sa Malaysia. Nauna nang itinanggi ng Malaysian government na may diskriminasyon at paglabag sa karapatang pantao ng mga Pilipino sa Sabah. Yung pamilya namin doon nahihirapan. Hindi kasi kami makalabas. Walang trabaho rin dahil hindi na tinatanggap ang mga Filipino citizens doon. Kung maaari lang, umuwi na sila para buo ulit ang pamilya namin. Kaya talagang inaabangan namin yung pagdating nila dito. Sa gitna ng kaguluhan sa Sabah, may ilan naman daw na tumutulong sa mga Pilipino. Gaya na lang ng Malaysian national na si Ricky bin Mohammed na tumulong umano sa 8 Pilipinong makatakas mula sa Sabah. Kwento niya sa pamamagitan ng isang translator. Dumiretso sila sa taga ng Island Tawi-Tawi mula Sabah gamit ang kanyang speedboat. Inimbitahan pa nga raw siya ng mga Pilipinong sumama sa Sulu para makilala ang kanilang mga kaanak. Doon na raw siya iniwan ng mga kasama. Taganak, lepaskan. Saya punya kawan kan yang 7 orang kan, dia orang lari sudah. Lepas yang satu orang itu dia bawa sama saya pergi buk. Mabuti na lang daw at tinulungan siya ng napadaang taga-munisipyo. Gusto na raw niyang makabalik ng Sabah na ligtas. Kalau dia orang ambil sama saya pergi sini, paling baguslah kalau dia orang tolongkan ambil pergi sini sama saya, barulah saya ikut sama dia orang. Kalau dia orang tolongkan saya kan boleh juga. Nagpapasalamat naman daw ang lokal na pamahalaan ng Hulo sa kanyang kabutihan. Nakikipag-ugnayan na rin umano sila sa NBR Interpol at ipinaalam na sa Malaysian Embassy sa Pilipinas. Samantala, mahigit 400 Pilipinong refugees mula Sandakan, Sabah ang dumating sa Port of Hulo kagabi. Yung mga pulis doon, ang sabi mga pulis, uwi na kayo. Yung mga passport niyo, hindi na pwede niya. Hindi naman nalaman kung anong kasalanan namin. Mula sa Hulo, Sulu, JP Soriano, GMA News.